sa akong Pastor Gerson de la Cruz. Ug nakita ko nyo din mga igsoon tungod yun sa grasya sa tungbuhi nga Dios. Ako sa kabatanon lamang mga igsoon, 18 years old after sa kong graduation sa senior high school. Wala na ko nag-celebrate mga igsoon tungod kay May ni graduate ko ug May pod nag-start ang among klase sa AIM. First year pa ko. After sa graduation mga igsoon, sulod na kong Bible school, wa na ipagduha-duha kay nagsugod na, dili ko gusto nga malate sa lesson, tungod kay ug malate may mga igsoon, ma-behind naman may. Mo na mga igsoon, ug nakita ko ninyo din sa inyong matubangan karon batanon pa. Pero samtang kitang mga batanon, samtang napatay kusog, nga moalagad sa tungbuhi nga Dios magpagamit gyud ta. Nga di nato limitahan ang atong buhi nga Dios sa tuang kinabuhi. And this time mga igsoon, salamat sa inyong pagdawat kanako sa makausap dinhi sa Apopong, General Santos City. In behalf of AIM Bible School mga igsoon, nalipay jud mi nga nidawat mo sa amoa. 30 mi kabuok nga naa dinhi mga igsoon. O ang upat, wala sila nakauban tungod kay naapod sila something nga ilahang gusto nila nga pagabuhaton sa ilahaw. Napos sila yung mga buluhaton mga igsoon. So that's why 30 lang may ang naadin niya karon sa Jensen sa Tibok Section 5. Ug dalaygon sa tumbuhi nga Dios mga igsoon tungod kay nakaabot man dinini nga dapit nga safe and sound, and I still believe nga ang Dios magapamuhat nini nga dapit. O gusto na ko hulomon sa makausa mga igsoon ang inyong igdulungog karon, ang inyong presensya, dili ko taas muwali mga igsoon, mubo lang ko muwali mo nang dili ta magutman ron mga igsoon. Ug sa walay paglangay mga igsoon, ako ta mong gihangyo sa pagpanindog, ug kung do na kamo ibalang kasulatan nga inyong ginadaladala karon, it's either naaba sa cellphone nga Bible mga igsoon or physical nga Bible. Pag-ablihi kini sa 2 Chronicles chapter 20 verse 14 to 15. Ang pulong sa Dios nagaingon dinhi, then upon Jahaziel the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mathaniah, a Levite of the sons of Asaph, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. And he said, hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid, nor dismayed, by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Sa Bisaya nga pinulungan mga igsoon ang Dios, ang pulo sa Dios nga nagaingon. Unya diha kan Jahaziel ang anak na lalaki ni Zacharias, anak na lalaki ni Benaias, anak na lalaki ni Jael, anak na lalaki ni Mathanias, ang Levihanon. Sa mga anak na lalaki ni Asaph, miabot ang espiritu ni Jehovah. Ug siya miingon, pamati kamo tibok Juda, ikaw hari Josaphat, kini mo ang ipamulong ni Jehovah kanimo. Ayaw kamo kahadlok ni magmaluya tungod dining dakong panon, kay ang gubat dili inyo apan sa Dios. Sa Acts mga igsoon, Acts chapter 16 verse 25 to 26, usa ka common lang ang mga verse nga atong madunggan sa mga magwawali mga igsoon. Ang pulong sa Dios nagaingon, apan sa may pagkatungang gabi si Pablo ug si Silas na nagampo, ug na nag-awit silag mga alawiton ngadto sa Dios, ug ang mga binilanggo na nagpatalinghog kanila, ug sa kalit miabot ang usa ka makusog nga linog, nga tungod niana nauyog ang mga patukuranan sa bilangguan, ug diha-diha na abli ang tanang pultahan, ug nangatangtang ang mga talikala sa matag usa. Akong ginangyo si Pastor Rich alang sa pag-ampo sa pulong sa Ginoo.
makalingkod na kamong tanan mga igsoon. Ug sa makausa pa, ayaw mo pag-expect sa kuha mga igsoon nga kabalo ko muwali or sa kong abilidad nga inyohang gi-expectaran ko. Tungod kay kung mag-expect lang jud ta mga igsoon ug unsay pagabuhaton sa tumbuhi nga Dios karong takna mga igsoon. Ayaw mo pag-expect sa kuha nga hawd ko muwali mga igsoon. Tungod kay ang Dios once nga mamuhat ang atong buhi nga Dios nini nga dapit walay bisan isa ka nato makapugong sa presensya sa atong buhi nga Dios. I'm so blessed mga igsoon bisan pa man ganina sa atong mga music team, sa mga panag-awit ganina. Na bless kay ko mga igsoon tungod kay dili tanang church mga igsoon nindot kaayo ug dili parehas ninyo mga igsoon nga nindot kayo ang yung mga panagsimba og na-feel jud nako mga igsoon karon nining taknaa manglihok gyud ang atong buhi nga Dios nini nga dapit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ug karon mga igsoon pagkadalon ta mo sa topiko nga nagaingon, worship is God's prescription to change your environment. Ang pagdayeg o ang pagsimba mao ang reseta o ang sugo sa Dios aron mausab ang imong palibot. We know mga igsoon sa 2 Chronicles chapter 20 ug inyohaning basahon ning tibuok chapter mga igsoon. This talks about King Jehoshaphat. Kung nakailang mo kang King Jehoshaphat mga igsoon usa ni siya ka maayo nga king. He is one of the good king of Judah. Ug kini nga chapter mga igsoon kung inyong basahan, it talks about King Jehoshaphat who was terrified because of the children of Moab and Ammonites will invade the kingdom of Judah. Kani nga bersikulo, kini nga chapter mga igsoon ug inyong basahon, mao ni ang pagsulob sa mga taga-Ammonites ug sa Moab sa Judah. Ang tribo sa Judah or ang the tribe of Judah was one of the most powerful tribes of Israel. Why the kingdom of Judah was one of the most powerful? Tungod kay kini mga igsoon kini nga naso o kini nga dapit mao ni ang nagpatungha sa mga prominenteng mga hari nga mao si King David ug si Solomon. Ug sila ang maong nagtukod sa Jerusalem ingon nga mga kauluhan sa syudad ug ang sa pagsimba. Sila ang nagsugod jud mga igsoon nga mahimong sentro sa panimbahon ang Judah or ang Israel. Ug para atong masabtan mga igsoon, basahon ako sa chapter 20. It came to pass after this also that the children of Moab and the children of Ammon and with them other beside the Ammonites came against Jehoshaphat to battle. Then there came some that told Jehoshaphat saying, there cometh a great multitude against thee from beyond the sea on this side Syria, and behold, they be in Hazazon Tamar, which is En-ged. And Jehoshaphat feared. Nahadlok si Jehoshaphat mga igsoon and set himself to seek the Lord. Bisan pa man sayang kahadlok ngayang gibati mga igsoon, pero wala siya nagduwa-duwa o pangita sa presensya sa atong buhi ng Diyos. And proclaim a fast throughout Judah. Aliwala sa kahadlok mga igsoon, ikaw, naka sa sitwasyon diin hadlok kayo. Magpanik ka mga igsoon, wala kay lain. Mutawag sa atong buhi nga Dios. And the same sa gibuhat ni Jehoshaphat mga igsoon. Dili lang siya nangita sa presensya sa atong buhi nga Dios, pero nagfast siya para sa tibuok Judah. And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Dili lang si Jehoshaphat mga igsoon nangita sa presensya sa tumbuhi nga Dios, kundi ang tibok banay sa Judah mo'y nangita sa presensya sa tumbuhi nga Dios. And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court, and said, O Lord God of our fathers, art not thou God in heaven, and rulest not thou over all the kingdoms of heaven? And in thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee? Art not thou our God who didst drive out inhabitants of this land before thy people Israel, and gavest it to the seed of Abraham and thy friend forever? O
ug kung moambak ta dinhi mga igsoon sa 16, dinhi ang mga igsoon ingon na ang Dios nga mo dito sila moadto sa dapit sa seas. Sa 2 Chronicles chapter 20 verse 14 to 15, dinhi mga igsoon nag-ingon na ang Dios, King Jehoshaphat ayaw kahadlok tungod sa dako nga panon nga buok musulob mga igsoon sa Juda. Ang dinhi mga igsoon ang Dios nagaingon, and he said, hearken ye all Judah and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thou saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours but God's. Ug atong masabtan mga igsoon kung unsa ang Moab ug Ammonites, mao ni sila ang mga arugante mga igsoon ug dunay Dios sa ilang gianalagad. Mo na ang atong batayan sa atong kinabuhi usab mga igsoon, dili lang sa taga-Ammonites ug Moab, bisan kita nga nangalagad sa atong buhi nga Dios, kinahanglan natong bantayan ang atong kaugalingon nga dili ta maghimog Dios o dili ta maghimog favorite sa mga preacher. Usahay mga igsoon, dunay mga Kristohanon, nindot lang ang ilahang mga panagdaig tungod kay ang ilahang preacher maayo kaayo, labi nag-ilado. Pero kita mga igsoon, di natutugutan nga muabot na nini nga dapit. Kay once nga mahitabo na ang mga igsoon, may sama kita sa Moab ug sa Ammonites, pwede tang walaon sa Dios sa pagad, o pwedeng kuhaon sa Dios ang mga gihatag sa Dios kanato para lang ma-realize natong tanan nga naw natantay isa ka Dios nga tong gilagaran og mao lang ang atong Dios nga imong nailhan karon. To sum up the story, they tempted the Israelites to commit adultery. Mo na mga igsoon nga nisulob ang Ammonites ug Moab mga igsoon because they tempted, ilahang gitintalon nila ang mga taga-Israel nga mo worship ug Dios usab. Ug sa panahon nga gilusob ang Juda si King Jehoshaphat was terrified ug nagpanik ug kun unsa iyang buhaton. Apan ang nakanindot lang mga igsoon kung doon na kay Dios sa imong kinabuhi. Nagbuhat siya mga igsoon, nag-aksyon siya og konsulta sa atong buhi nga Dios before siya nga nihimo og move. Before siya ni step mga igsoon kung unsang iyang pagabuhaton. Before siya nga nagdesisyon og unsay kailangan nilang buhaton. Unta kita usab mga Kristohanon nga nakaila sa atong buhi nga Dios. Before you make the step, let us consult first the Creator. Tungod kay imuhang unahon ang atong buhi nga Dios mga igsoon, believe me or not, kanang imuhang mga ginadesire karon sa imong kinabuhi, pwede nang ihatag sa Dios karon dayon. And after he consulted the Lord, it states in verse 21, ang pulong sa Dios nagaingon, and when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness as they went out before the army, and to say, praise the Lord, for his mercy endureth forever. Ug after siya nagkonsulta mga igsoon sa Dios kung sayang buhaton, nanawag siya mga sundalo mga igsoon. Remember, si King Jehoshaphat sundalo usab. Ug ganina sa Sunday school, we are the soldiers of God. Ug kato nga dapit mga igsoon ang katawhan ni King Jehoshaphat, usa-usab ka mga sundalo mga igsoon, nanawag siya, nag-appoint siya, ug wala sila laing gihimo mga igsoon, mao ang mga panagdaig ug mga pag-awit sa atong buhi nga Dios. Mo na ginaingon mga igsoon nga sa panahon nga ikaw nga modaig sa atong buhi nga Dios, sa panahon nga ikaw mosimba sa atong buhi nga Dios, matingala na lang ka mga igsoon ang mga bugat sa imong kaugalingon, ang mga bugat nga mga problema nga imong ginadala, may gaan na lang tanan. Nga naman, kay naaman ang Dios nga nakiguban ka nato, bisag feeling nato wala ang Dios. Di ba na, sa panahon nga nato sa problema, magunahot na ba Dios? Napagid ang Ginoo. Bugat man lagi kayo ni. Usa man yung problemahan ni, wala na mo kusabot ani. Napagid Ginoo, nag-exist bagid ang Ginoo. Sa mga mga igsoon, allow me to share my testimony, a living testimony of God. Kung giunsa mi pagdala sa Ginoo nini nga dapit. Wala ko sa inyong atubangan karon mga igsoon kung wala na hikaplagan sa Dios ang akong amahan.
Wala pa ko sa kalibutan mga igsoon, youth pa ako ang papa. Nasa Muslim, ang iyang papa mo ay pure Muslim, usa ka Maguindanao, dinhi sila sa South Cotabato sa una. Ug sa panahon sa gira mga igsoon, dito akong papa ni sibat padulong sa Digos. Kaya dinha sa Digos mga igsoon na dinha ang mga kaparintihan usab. Ug dinha siya nakaplagan sa tungbuhi nga Dios. Ug dito nagasimba na siya sa UPC mga igsoon. Bisag nagasimba na siya sa UPC mga igsoon, usahay pod badlungon po niya kung amahan. Kay bisag na siya sa UPC, gitarist siya mga igsoon. Isa siya ka-gitarist sa Sinawilan Church sa una. Bisag gitarist na siya, pag uman sa praise and worship, yan ang ibili ng gitar. Kay matug baylihan. Sa una, hilig binang baylihan sa una, di ba? Muna sa una, undang na siya gitar mga igsoon, kay matug na siya baylihan, wa pa na human ng praise and worship. Yung anak kabadlungon akong papa sa una mga igsoon, kay magsayaw-sayaw siya dito. Usa siya ka-dancer mga igsoon, once bitaw kay na yung Kristohano na gani kanya. Gusto ba ka mo tilaw sa kalibutan ba? Dili ba ka kadili? Lingunod na nato mga igsoon. Dili gid ka kadili ani kay gusto gid ka mo adto dito Mo to yang gibuhat. Ug sa milagro nga pag to sum up the story mga igsoon na dili na kayo taas. Kaniya akong papa nakauyab ni siya ug mutya ng Digos sa una. Pagkauyab niya ato mga igsoon naman ay ex ng kanitong mga ex no. Usahay kay lisod kay maka-move on. Nai-ex mga igsoon ning mutya ng Digos sa una dito sa Digos. Ang ni-briefing sa iya mga igsoon, Jer, naay gusto mo patayin ni mo. Bayot ang nagstorya mga igsoon. Bayot ang ni-briefing sa iya. Bayot ang gigamit para maluwa siya sa iyahang pagkabadlongon. Dito nagsugod, nidagan siya padulong sa tubuhan mga igsoon tungod kay ang Digos, daghan magtubuhan sa una. Bisan gani siguro karon naagyapoy tubuhan. Dito siya nidagan mga igsoon, hayag kayong bulan sa katanan. Kabalubi mong mga igsoon og hayag ang bulan, makita ra ka sa dalan, makita na nimo ng tao din na skilid. Dito siya nidagan siya sa tubuhan, ampo siya sa tumbuhi nga Dios. Luhod gid siya. Wala siya laing gihimo. Niluhod gid siya mga igsoon, kay di siya muluhod, patay man gid siya. Ang gigamit lang sa iya nga weapon para patkin siya mga igsoon, tinidor lang. Ug kabulong mo ng tinidor, makapatay na ng tinidor, ug muhagi ng duslakon ug kusog. Makapatay na ng tinidor. Tinidor lang daw ang gibit-bit sa iyaha mga igsoon aron patiyon siya. Ug dito nangamoy sa tumbuhi nga Dios, nagcommit siya sa tumbuhi nga Dios, nangonsulta siya sa tumbuhi nga Dios. Lord, ug imuha kong luwason karon dayon, promise nako sa imuha, saad nako sa imuha, mga lagad ko nga tinud-anay sa imuha. Ug dito mga igsoon, gihimo sa Dios ang maong dakong milagro. Ug kato nga milagro mga igsoon, kay tingala siya samtang nagaampo siya, hayag kayo ang bulan o ang tubo gamay lang, mubo lang ang tubo, makit-an jud ka sa tao din ha. Dito na siya ni suksok ba. Itago siya dito, hapa gid siya mga igsoon. Paghapa niya dito unya napagay isa nga naadoy mangga nga dako kaayo mo nitabon sa iya ha, pero pag mata niya walay mangga siyang likod o siyang atubangan. So matingala ka, unsa man to? Wala may mangga sa kung atubang atubuhan na ni tanan. Dito na nagsugod na muhat ang Dios sa mong kinabuhi mga igsoon. Ug human ato nga insidente mga igsoon ang akong papa nangalagad na jud na tinud-anay karon ug mo ay nahimong rason nga nako sa iyong atubangan karon. Siya ang nagpaskwela sa kuha karon sa Bible School mga igsoon, mausab ang nag-encourage sa kuha. Ang basag dihi sa nayuhang pangandoy. Bisag nagduha-duha siya mga igsoon, kisaya nun lagi ang tuig. Third year, supposedly, third year nang tako karon sa college mga igsoon. Pero wala man gitugutan sa itong buhi nga Dios. Ug dito mga igsoon, nakita nako nga dili lang ako ang pamilya mo ay nasa pagpangalagad, mausab akong mga auntie. Mausap mga igsoon na napod may pastor sa akong gikaingon ganina na napod may pastor din niya sa SMD dapit sa Bato Santa Cruz. Na napod may pastor din na nga angkol nga nagsugod na pog pagpamuhat o karong daghan nagsimbahan ngayahang natukod nga daughter churches. Ug mo pod akong ginawalihan usahay kung ngayaha kong paadtuon. Kinsay magunahon na ng mga igsoon. And I still believe kung nabuhiwa mo to sa Dios sa kuwang kinabuhi ug siguro ang inyong mga pamilya karon wa pa sa pagpangalagad.
Siguro ang inyong mga anak karon nangawala sa pagpangalagad. Siguro ang inyong mga bana, ang inyong mga asawa, wala pa karon dinhi kauban ninyo. Mga young people na ko nga kauban nga wala pa ang inyong dinikanan sa pagpangalagad. Ayaw jud mo kalimot og hapa sa atong buhi nga Dios aron mangonsulta og unsa nga atong himuon. Kay once nga mo konsulta ta sa atong buhi nga Dios mga igsoon, kabalo ko nga mobuhat og dakong milagro nga atong buhi nga Dios sa tuang kinabuhi. And up until now mga igsoon, in this last days, I believe na wa pa jud ni balik ang atong buhi nga Dios kay naapa ang ato ang mga pamilya wala sa pagpangalagad. And if you continue to pray for them mga igsoon, o kung inyuhan ang gamiton ng inyong mga pagtuo di sa atong buhi nga Dios nga maluwas sila, ayaw pagduha-duha nga ang inyong mga pamilya dili makabig kay makabig gid na pinaagi ninyo. Mao na mga igsoon sama ni King Jehoshaphat. Remember nga mga katawhan ni King Jehoshaphat, wala siya nag-hire mga igsoon o mga macho nga mga pulis. Wala siya nag-hire mga igsoon o mga dagko kayo nga mga sundalo aron maoy musulob or maoy makig-away batok sa mga Moab o Ammonites. Pero nagyahang mga sundalo mga igsoon sama lamang kanato. And after that, he commanded to his people sa kung gikaingon ganina sa verse 21. Wala sa ilaing gihimo mga igsoon kundi nag-appoint siya, nagtudlo siya og mga singer og mag-aawit mga igsoon aron lang unsa lang buhaton, aron lang nga mosimba sa tumbuhi nga Dios. Usahay sama ta ni King Jehoshaphat. Pag moabot na gani ang mga gubot usahay sa kinabuhi nga wa ni mudang nga moabot, dali ra kayo tang magpanik. Dali ra kayo tang malisang mga igsoon. Usahay mahadlok pagyud ta. Kay ngano man inyong nahitabo may labi nagdisgrasya ang mahitabo. Mapanik jud tagtaman mga igsoon. Usahay ka ng mga sitwasyon mawa nimo damha nga moabot. Ang mga gubat usahay sa kinabuhi kay usahay makalilisang. Pero ang pulong sa Dios nagingon, ye shall not need to fight in this battle. Dili nimo kinahanglan makiglaban niining gubat nga nakakaron. Usahay kinahanglan nimong masabtan nga kining gubat sa kinabuhi mao ang pamaagi sa Dios aron makita nimo ug makita nako nga siya ang Dios nga dunay pamaagi sa tanan. Aron ni prove sa Dios sa tong kinabuhi nga siya ang Dios nga atong gialagaran ug wala na ilain Dios sa makahimo pa niana. Tungod sa kahadlok ni King Jehoshaphat mga igsoon sa paglusob sa mga Moab ug Ammonites sa Juda, namulong ang Dios ka King Jehoshaphat, ayaw kamo kahadlok ni magmaluya. Amen? Ug namulong sa makausapa ang Dios kang Jehoshaphat kasab 17 mga igsoon, kamo dili kinahanglan nga makig-away nining maong gubat. Magpahamutang kamo sa inyong kagalingon, tumindog kamo sa walay lihok, ug tan-awa ang kaluwasan ni Jehovah uban kaninyo, o Juda ug Jerusalem. Ayaw kamo kahadlok ni magmaluya, ug mapanggula kamo batok kanila kay si Jehovah magauban kaninyo. Mao na ang gipulong sa tumbuhi nga Dios mga igsoon. Usahay dunay gubat sa kinabuhi that you don't need to fight but only to be still. Dini mo kinahanglan nga makigbatok niya ng gubat nga nakakaron mga igsoon kundi pagpuyo lang, tindog lang, pangamuyo lang sa tumbuhi nga Dios mga igsoon, pamalandon lang sa tumbuhi nga Dios nga doon na siya ipagahimon sa imong kinabuhi nga mga milagro. Doon ay mga butang na dili na nato makontrol. Ang mga butang o mga sitwasyon sa tong kinabuhi mga igsoon wa atay kontrol ni ana. Pero mao ni hinumdumi mga igsoon, once naa ka sa sitwasyon nga di na nimo makontrol, ihatag na sa tumbuhi nga Dios. Ug mao na iti mailhan mga igsoon that it is not your battle to fight anymore. Apan sa Dios lamang ang tanan. The best way we can fight our battles is to find your altar. Usahay mga igsoon, makalimot ka nga dunay Dios nga nakig-uban kanimo. Usahay mga igsoon kining tinawhanon nato nga mga pagbati usahay tungod sa mga problema, tungod sa mga pagsulay nga atong ipangatubang, makalimot na tagbalik sa atong altaran. Naman day tay altaran, naman day ko'y altar. Anong di man ko mabalik sa pagluhod dito mga muyo sa kumbuhi na Dios.
That is the best way you can fight your battles. Kneel down in the Lord and pray. Muna'y gihimo ni King Jehoshaphat mga igsoon, hinumdumi usa siya kahari, pero wala siya naghimo og moves mga igsoon o mga stepping mga igsoon nga wala nang konsulta daan sa Dios. Bisan siya hari. Pero ang gingon sa Biblia mga igsoon, he kneeled down in the ground with his face on the ground and he prayed and he worshiped the Lord. Mausab dapat ang imuhang hibuhaton mga igsoon. Mausab dapat ang atong buhaton sa panahon sa mga problema, sa mga katalagman sa atong kinabuhi. Balik lang sa imong altaran. Balik lang pagpangamuyo sa atong buhi nga Dios. Kay bisan sa imong pagtuaw, ginapatalinghugan ka sa atong buhi nga Dios. So verse 18 mga igsoon, ang pulong sa Diyos na gaingon akong gikaingon ganina, o giyukbot ni Diyos sa patang iyang ulo uban sa nawong paingon sa yuta. Ug ang tibok Juda ang mapumuluyo sa Jerusalem ng hapa sa tubangan ni Jehovah nga na nagsimba kang Jehovah. Bisan gani sila mga igsoon, bisan gani ang hari mga igsoon, niyukbo gani sa Dios. Unsa pa kita mga igsoon, nga usa ka mga hintel, dili deserve luwason sa atong buhi nga Dios, dili deserve sa grasya sa atong buhi nga Dios, pero dapat mo po dapat atong buhaton sa panahon nga kita wa na kasabot sa palibot. Balik lang sa imong altaran sa mga pagampo. Usahay malimtan nimo nga tuna kay Dios nga mo back up sa imong mga pagsulay. Bisan unsa pa nakadaghan nga mga panon mga igsoon, once ang Dios naa kanimo, kinsa may makabatok kanako. O nahinumdumi mga igsoon, Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground. Remember that King Jehoshaphat kay sama lamang nato nga tao usab nga gigamit sa tumbuhi nga Dios. Pero bisag unsa kadaghan sa mga kaaway na buot muguba sa imuha mga igsoon, buot muguba sa pagpangalagad nga naa ka, just go back to your altar and bow to the Lord ug makita nimo sa unahan ang kaluwasan magahawas kanimo. Atong nabasa gani na sa Acts mga igsoon, just like Paul and Silas in the jail. Bisag sila puno sa gapos, magkina sila sa pagkabilanggo, na sila sa prisuhan mga igsoon. And I know naapot ay sama kanila din naasa madili, literal nga mga prisoner, apan naata sa gapos sa mga problema. Nakagapos ang imong mga kamot ug imong mga tiil sa mga problema. Nakagapos ang imong mga baba nga di nakabalo mo dayeg tungod sa mga problema nga imong giatubangan karon. Nasayod ko mga igsoon, kay usa ko ni ana. Apan tungod sila mga pagdayeg sa tumbuhi nga Dios. Wala sila ilaing gihimo atong gibasa ganina mga igsoon. Wala sila ilaing gihimo kundi na nag-awit nga nagdayeg sila sa tumbuhi nga Dios. Og natungog sa tibok bilanggo mga igsoon nga nakabilanggo ni adto nga dapit. Ug didto namuhat ang atong buhi nga Dios, naglinog nga kusog kayo, ug didto ang mga talikhalaan nga wagtang. And I don't know unsa nga gapos o nakapagapos sa imo karon. Nga mao'y rason nga naa kanini nga dapit, sugdi lang og pagdaig ang atong buhi nga Dios. Kayang gupon sa Dios ang mga gapos nga naa ka karon. Bisan unsa pa nang gapos mga igsoon kabaga. Bisan unsa pa na mga igsoon, once na muday ka sa atong buhi nga Dios, kanang mga gapos nga naa sa imong kinabuhi karon, kaya nang gupon sa atong buhi nga Dios. Usahay mga igsoon, usa ka makasubo nga pamalantongon. Nga atong mga panagdaig, usahay nakareserba na lang. Apan dili ta musugot mga igsoon nga atong mga panagdaig sa tumbuhi nga Dios naka-reserve. Kayo sahay lisod nga mudaig sa tumbuhi nga Dios kung ang atong mga panagdaig nakadepende na lang sa instrument. Lisod mudaig sa tumbuhi nga Dios mga igsoon kung nakadepende na lang sa imuhang katapad. Dili mudaig akong katapad, di po di ko mudaig. Pero ayog hikalimti mga igsoon nga natan nini nga dapit tungod og alang lang sa tumbuhi nga Dios. Remember sa 1 week mga igsoon nga
atubang ta sa itong mga pamilya, sa itong mga trabaho, mga igsoon. Usa lang kaadlaw ang gipangayo sa itong buhi nga Dios. Ug usahay dili lang pagitibuok adlaw. Half lang pa jud sa adlaw ang gipangayo sa itong buhi nga Dios apan di pa nato mahimo. But I'm so blessed akong nakita ganina mga igsoon. Nakita na ako, wak man ko nasayod siya mga problema, pero nasayod ko nga na may problema karon kay wala may bisan isa ka nato nga walay problema. Pero nakanindot lang kay bisag na ako'y problema mo daig hapon ko sa tumbuhi nga Dios. Nakanindot lang kay bisag na ako'y balatian dili na mahimong babag nga dili ko makadaig sa tumbuhi nga Dios. Nakanindot lang mga igsoon kay bisag na kay mga katalagman nga mga ginatubang karon. Ang nakanindot pag naa kay Dios sa imong kinabuhi, bisag unsa pa nakabugat mga igsoon. Once ka na imuhang mga panagdaig nakasentro sa tumbuhi nga Dios, wala na kay labot sa imong katapad. Usahay mga igsoon, lisod pud mo daig. Kung ato mga panagdaig nakadepende sa imong profesyon. Teacher ko, anong daig man ko? May mo atang garbuso usahay mga igsoon. Dako kog sweldo, nang mudayeg man ko. Wala man ko'y problema nga nang mudayeg man ko. Pero hinumdumi mga igsoon tanang panalangin naghatag sa tong buhi nga Dios. Pwede po dang bawion sa Dios kanimo in just one snap. Muna mga igsoon, di nato walaon ang kining mga panagdaig nga tinud-anay. Kay bisag usahay mga igsoon, mailhan ta sa uban nga mga mura natag na nga unsa nini nga dapit tungod kay mga UPC saba kayo mudaig. Pero bisan pa man ganig si King Jehoshaphat mga igsoon, wala sila ilaing gihimo. Nilokbo sila sa tumbuhi nga Dios, na nag-awit sila sa tumbuhi nga Dios, na nagdaig hapon sila sa tumbuhi nga Dios. In the good times and in the bad times, we will serve the Lord. Bisan pa man sa kalusahay, bisan pa man sa mga problema, di nato kalimtan nga modaig sa gihapon sa tumbuhi nga Dios. Remember that every time that we worship Jesus, we invite His presence to intervene in this place. Ug sa panahon ug makita ninyo mga igsoon nga ikaw modaig sa tumbuhi nga Dios, tanawa ko sa mamuhat ang atong buhi nga Dios ganina. Di na nakukusol dangon ganina pastor ang mga panagdaig. Nindot kayo ang mudaig, pwede na pag kinahanglan mga igsoon. Ug dili pud pwede nga titawa kadungog sa tumbuhi, sa pulong sa tumbuhi nga Dios. Tanawa mga igsoon, nakita ninyo ganina kung sa mamuhat ang atong buhi nga Dios. Once kang mudaig ka mga igsoon, makita nimo ni sulod pa lang katiniya sa simbahan mga igsoon, bugat kay imong gibati. Kaning problema mo makapabugat ka nato. Napalang ka sa pultahan mga igsoon. Di na ka gusto mo sulod kaya kung problema dito sa balay. Bugat kay sa katanan. Kaning mga youth usahay, dahil lang po di sila prone sa mga depression. Pero nakanindot lang kay daog na ka. Napalang ka sa simbahan, nakaabot ka din hinga safe. Nindo mo na'y pinakausa mga igsoon ngay mong kadaugan. Kay dilitan ang mga katawhan mga igsoon, nakaabot sa simbahan, nakalingkod sa simbahan, nakatungog sa pulong sa Dios, nga buhi pa. Naayuban mga igsoon na pala sa dalanon na nahitabo, apan kita nga nakaabot nini nga simbahan, nindot og dako kayo nga testimonies palangda sa itong kinabuhi mga igsoon, nga nakaabot na diniya nga safe and sound. Hunaw na alang mga igsoon nga wala ang Diyos na kinahanglan sa itong mga panagdaig piya. Nga naman, Diyos na gamhanan na sa tanan. Gamhanan pa na sa tuwa ng manginahanglan naman ang Diyos sa itong mga panagdaig. Hinuklog ito mga igsoon. Anong kinahanglan pa ng Diyos sa mga panagdaig? Because Jesus doesn't need your praise and worship. Pero nakita sa tumbuhi nga Diyos mga igsoon nga mas gikinahanglan nato ni. Panahon nga mudayeg ka mga igsoon, ang kaning imo mga gapos sa imo mga kamutog sa mga tiil nimo, matingala na lang ka sa panahon sa mga panagdaig mga igsoon, mawala ang tanang kagapos. Tanawa ang imong kaugalingon sa una. Wa ta kabalugon sa tong kinabuhi sa una, kamo lang ang nasayod mga igsoon. Pero sa panahon nga imong nakita ang tumbuhi nga Dios, sa panahon nga gisapnay ka sa tumbuhi nga Dios, ako, kinsa man ko mga igsoon, aron magkapahambog ko galingon nga usaran po ko sa grasya nga gihatagan sa tumbuhi nga Dios.
Kag wala pa itong naitabo itong insidente sa una, wala ko siyang atubangan karon nagawalis siyang mga pulong, mga igsoon. Remember nga wa nanginahanglan na nga itong buhay nga Diyos sa imong, sa atong pangapanagdaig, because He is one of the Lord of Lords. He is the King of Kings. Wala gimugna sa Ginoo ang mga panagdaig tungod kay kinahanglan niya, pero tungod kay kinahanglan nato, every time we worship ang atong mga kabugaton, nahimo na lang nga gaantanan. Every time that we praise sa mga gapos, mga bungkag, every time that we worship the name of Jesus, ang mga nangaluyang, ang mga bukog, mobalik sa kadasigon. Mao na ginapamulong ni David sa Psalms, mga igsoon, restore unto me the joy of my salvation. O karon ni adto kanini nga takna, mga igsoon, nga tuna na sa kaluyahon. Wala ka balog unsa naman ang kinabuhian ni tungod sa mga problema nga naa ka. Remember, pangayuha sa Dios, restore, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Mao na ang worship, mao ang prescription sa Dios aron mao sa pangimong palibot. Lunes pa lang, sugdi na pagdaig ang atong buhay nga Dios. Martes pa lang, sugdi na pagdaig. Miyerkules pa lang, atong prayer meeting. Webes pa lang, Biyernes pa lang, Sabado pa lang, iandam na imong kaugalingon sa mga panagdaig. Because when you start to praise the name of Jesus, tungod kasi mga panagsimba, mga igsoon, makita nimo kung unsaon ka sa Dios. Paghawas gikan sa kasakit. I know, mga igsoon, pipila ka nato tunay balatian din siguro itong mga elders naghantik mga balatian nilang ginabati na, pero samtang nagatanaw ko sila ganina, ako nga batanon kinsa man ko nga dili mo daig sama kanila. Ako nga batanon nga napay kusog kinsa man ko nga dili makadaig sama kanila. Busa kong ginauhag ang mga young people nga nani nga dapit ayaw mo pagpakaluya din na sa pagpangalagad. Usa ta ka batanon, mga igsoon, kita ang next generation nini nga church, kita ang backbone nini nga church, o kita maluya kita naman ang musunod kanila. Unta inyuhang makita, mga igsoon, unta inyuhang makita kung unsa sila mo daig the same akong pagabuhaton tungod ka sa panahon sa akong mga panagdaig, ang akong mga gapos, mga wagtong. Hallelujah! Satan cannot defeat you. When you have a bad days, when you have a bad moments sa imong kinabuhi, ayaw wala ang mga pagsimba sa itong buhi nga Diyos. Mao na ang prescription nga gisugo sa Diyos kang King Jehoshaphat. Mao na ang kingon sa Diyos kang King Jehoshaphat. Dako sa hayang panon sa itong mga kaaway nga buot mo guba ka na to, apan dili ka na makaguba sa imong kinabuhi. Tungod kay tuna kay Diyos kay mong galagaran o sa Diyos ang tanang mga gubat. Satan cannot buy your price. Satan cannot buy your prices in the Lord. Kanangay mo mga panagdaig, mga igsoon, di na mapalit sa yawa. Dili gani makabuhat ang yawa sa mga pagdaig. Dili gani ka kaya sa yawa ang gubon. Tungod kay doon na kay Diyos kay mong galagaran, Satan cannot mock you today. O kung imuhalan tuuhan, tuhilang ang Diyos mga pamuhat sa imong kinabuhi. Kani nga dapit, mauni ang dapit, mauni ang environment kung asa matarog nato ang kingharian sa tumbuhi nga Diyos. Dili lang unta karon nga Sunday tadasig, mga igsoon. Unta ato sa pagbalik sa tumbuhi nga Diyos ang ato mga panagdaig way pagkausab. Let us create an environment of worship. Let us create an environment where we can dance. Let us create an environment where we can shout. Let us create an environment where we can serve the Lord. Hapit na kumaman, mga igsoon. Unta din ninyo malimtang si King Jehoshaphat na bisan sa iyong pagkapanik ngayang nabate, isip mo sa katao, isip mo sa kaalagan sa tumbuhi nga Diyos. Dili man nato ikatinay, mga igsoon, na mahadlok na usahay, pero ayaw
a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Hapit na ang pagbalik sa tumbuhin nga Diyos. Hapit na ang pagbalik sa tumbuhin nga Diyos. In these last days, mga igsoon, muna ni ang panahon nga di ka magkaluya sa pagpangalagad. Kining last days, mga igsoon, muna ni ang panahon nga di ta mga wala sa pagpangalagad. Kaya unsaw na lang kita'y mawala, ahaman ta padulong. Okay lang nga magmaluya ta, okay lang nga kapuyon ka, okay lang nga mabati ni mo ang kahadlok, mga igsoon, pero ayaw diyong kawala sa presensya sa tumbuhin nga Diyos. Just like Joshua in the wall of Jericho. And on the seventh day, ikapito sila usap ni tuyok sa wall of Jericho ron matumpag. Pero remember nga wala sila nagtuyok-tuyok dito nga wala lang. Pero nagtuyok sa dito ang mga igsoon uban ng mga pagsagit, uban ng mga panagdaig sa tumbuhin nga Diyos. And I still believe kung kato nga wala na bungkag. Nasayod po ko mga igsoon nga kanang naasi mo kinasuluran karon nga bugat tayo. Nga kanang naasi mo kinasuluran karon nga pinimugti na mga tumpag. By the name of Jesus, in the name of Jesus, kanang pagdaig ni mo mauna ibuhaton sa tumbuhin nga Diyos aron mga wagtang tanang kabugaton. Remember mga yangs, dili man ta pirmi man nag-uban nini nga dapit. Pero kung doon naman ko ikabilin ka ninyo, ayaw mo pagduha-duha kung tawgon mo sa tumbuhin nga Diyos. It happened, mga igsoon. Gusto na nako ang umusulod og college. Apan wala gitugot sa tumbuhin nga Diyos. Kimamuhat na siya sa akong kinabuhi. And after sa akong first year, mga igsoon, daghan kayog mga answered prayers ang gibuhat sa tumbuhin nga Diyos. O dito na ako na matikdan, akong unahon ako ang pagpangita sa gingarian sa akong buhi nga Diyos. Igadugang nagiday niya ang musunod na akong ginadesire. Ayaw, wala ang kabugaton sa mga kalaga. Kung usa ka karon mga igsoon, ka mga young people, nga dunay tawag, nga nakita dyan di mo nga dunay tawag ang akong buhi nga Diyos sa ako. Ayaw na paglingog-lingog. Muna niyantak na mga igsoon, di nang inahanglan na ang Diyos o daghang magwawali. Muna niyantak na mga igsoon, di nang inahanglan na ang Diyos o tinuod nga magsisimba. Muna niyantak na mga igsoon, di nang inahanglan na ang atong buhi nga Diyos o tinuod nga mga panagdaig. Unta, di lang ato makadepende sa itong mga panagdaig sa instrumento lamang. Unta, di na ito idepende ang atong kagalingon pinaagi sa preacher nga naga-bit-bit sa microphone. Unta, mga igsoon, ang atong mga panagdaig wala gihapoy pagkausap. Tungod kay gumusugot ka sa dili, mga igsoon, kanang mga panagdaig na inahanglan ka ni Ana. Ayaw lang mo kawala sa paglaom. Ayaw lang mo kawala diya sa pagpangalagad. Kay may sama ni King Josaphat. Bisag nahadlok na siya. Bisag nagpanik na siya. Wala siya ilaing kay mo kundi nibalik siya sa iyang altaran. Ug karon gawas dun mo nga mutindog kung mubalik sa iyong altaran, mga igsoon. Humana ang pulong sa tumbuhin nga Diyos. And it's now time na nato, mga igsoon, na mubalik sa itong altaran. Kung usa ka, mga igsoon, na dunay ginabitbit nga balatian karon. Kung usa ka, mga igsoon, na dunay ginabitbit nga mga problema sa imong kinabuhi karon. It is now time to go back to your altar and pray and worship the name of Jesus. Ayaw wala ang mga panagdaig sa tumbuhi nga Diyos.